Dito lang harap sir sa akin ha. Okay, ready ha? Sir, kwento ka naman sa akin. In a short story lang, paano ba kayo nagsimula ni Bright? Paano mo siya pinakilig? Paano kanya sinagot? Ganun lang. Okay, ready ha? Ah, 1, 2, 3. mm, sa palagay ko, nagsimula ito lahat ng nagustuhan namin sa isa't isa yung ayaw namin sa sarili namin. Ah, sa tingin ko, kaya niya ako nagustuhan kasi yung mga bagay na ayaw ko, gustong gusto niya. And then yung mga bagay na ayaw niya, yun naman yung gustong gusto ko. So, actually, ah, nahanap ko siya gawa ng sa Navy. Nakita ko yung friend ko sa Facebook, yung mga kapatid niya kasi kasamahan ko sa trabaho. And then nakita ko may kapatid na accountant. So doon ko na siya nag-umpisang kinulit. And then yun nga, nag-umpisa lang naman talaga sa asaran hanggang sa hindi namin napapansin na nahuhulog na pala kami. And then yun nga, ang inaasar pa namin sa isa't isa, yung mga bagay na ikinaiinis namin sa sarili namin. Kaya siguro, ah, kaya na kami yung perfect opposite. Parang ganun. Okay sir, ano ba yung mga pag-uugali ni Bright? Bakit ganun? Bakit siya yung talagang Ang isa talaga sa nagustuhan ko sa kanya, yung napakasimple niya. Hindi siya nagme-makeup, hindi siya nag-aayos. Kahit may gala kami, kahit saan pumunta, wala lang, okay lang kahit anong bihis niya. Pag lumalakad kami, hindi siya kagaya ng ibang babae na abutin ng 30 minutes, 1 hour preparation. Samantalang siya, nauuna pa siya sa akin. Tayo na, wala nang kaarte-arte sa katawan. Yun talaga yung pinaka na gustuhan ko sa kanya. And then, isa pa, lalo akong na-inlove sa kanya nung nakarating ako sa bahay niya. Nakita ko na kung paano niya inaalagaan yung parents niya. Yun, doon ako lalong na humanga, na amaze. And then, yun, napamahal ng todo sa kanya kasi nga nakita ko kung paano niya inaalagaan ang kanyang mga magulang. Okay sir, last question ko lang sa'yo na ano. Para sa'yo, ano ba yung definition ng love? Yun, napakagandang. Maraming nagtatanong sa akin yan eh. Kasi sabi ko na yung kapag nagbigay na ako ng definition sa love, what if ka ako kung mawala na yung definition na yun? Like for example, kaya ako siya love kasi maganda, masipag, mabait. Paano kung mawala na ako yung mga bagay na yun? Actually, until now, hanggang yun, hindi pa rin ako nakakapagbigay ng exact definition what is love. Kasi for me, yung love nga is hindi kayang i-define. Basta nararamdaman ko lang na mahal ko yung isang tao. It doesn't matter kung ano man ang situation. Basta alam ko, mahal ko siya. Yun ang alam ko sa sarili ko. Okay sir, dito na lang, tingin ka sa camera. Anong tawagan niyo sir? Darling. Darling, okay, tawagin mo siya sa tawagan nyo. Then, magbigay ka ng mensahe ngayong araw na to na wedding day nyo. Pwede kang humingi ng sorry kung may pagkukulang. Pwede kang mag-thank you sa kanya kung dahil sa mga suporta niya sa'yo. Okay. And then lalas, pag nasabi mo na lahat yon, sabi mo sa kanya na mahal mo siya. Magkita kayo mamaya. Okay, ready ha? 1, 2, 3. Darling, sinabi mo sa akin na hindi ka man lang nakaranas ng JS, hindi ka man lang nakaranas ng Flores de Mayo or any casual occasion or formal occasion. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ngayong araw, hindi mo man naranasan yung mga happy moments mo nung kabataan mo, nung dalaga ka. Ngayon at sa mga susunod na araw, pupunuin ko lahat yon. Araw-araw kung ipaparana sa iyo kung paano ka pasayahin, liligawan, and then yung mga bagay nga na hindi mo naranasan, gagawin na natin yun na magkasama. Yun lang darling, sana pahabol, huwag ka nang totoyoin, huwag ka nang sumpungin,
And then, yun lang. Masaya ako na magiging tayo na habang buhay. And then, sinisigurado ko sa iyo na itong araw na ito hindi mo malilimutan. I love you po ng madami. Yun lang. Sana lagi natin isingit si God sa relation nating dalawa. Saan man tayo makarating, ano man ang ginagawa natin, lagi sana na si God nasa sentro ng ating pagmamahalan. Yun lang, darling. I love you po ng madami. Tapos sir, pwede ka, ano sir, kung meron ka pwedeng ipagpahingi ng umanhin and then ipagpa-thank you, sabihin mo na rin sa kanya. Ayun. Ayun, darling. Darling, nakilala mo ko, nagiinom na talaga ako. Pero actually, nung makilala kita, nalimitahan ko na yung pagiinom ko. Yun lang, inihingi ko na yun ng patawad sa'yo kung dahil sa trabaho, inip ko doon, wala akong magawa, walang signal, walang data, hindi ako makapag libang ng kahit ano. Kaya nalilipat ako sa pagiinom eh. Kaya sana mapatawad mo ako kung napapadalas ang pagiinom ko, lalo na pag nasa malayo ako. Yun lang, darling, pasensya na. Salamat sir, thank you. Pwede kang humingi ng thank you din or thank Ayun. you sa mga suporta niyo or Ayun, darling, isa ko pang gustong ipagpasalamat sa iyo. Thank you kahit na malayo yung Imus to Indang. Kapag kailangan ka dito sa bahay, nagagawa mo agad pumunta para suportahan yung pamilya ko rito. Tingnan sila para sa akin. Ayun, maraming salamat sa bagay na yun. Kasi hindi ko yun, susuklian ko na lang yun ng pagmamahal sa iyo para mas maging masaya tayo araw-araw. okay sir, thank you.